Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang buya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ang isa ay sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti. Ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid ko kay Kristo, mga pinagpala ng Diyos, ang mabuting balita po ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sige po, purihin natin ang malaya, masaya at malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. At siguro itaas na muna po yung mga prayer requests. No? Taas na muna yung mga prayer requests, pati na din po yung mga daladalahan. Kung dala niyo yung isang sakong bigas at kaya nyo, sige, itaas nyo. No? Pag hindi kaya at mabigat, yakapin na lang. Yan. Tayo po'y manalangin sama-sama. Sabihin po natin, Panginoon, nagtitiwala kami na sa oras na ito, ang pagpapala mo at ang iyong kamay ay nakaunat sa mga kamay din namin na nakataas. Hawak ang mga bagay na hinihingan namin ng iyong pagbebendisyon. Pagpalain mo po ang mga ito, lalo na ang mga prayer request at lahat ng aming daladalahan ay inaangkin namin na inaabot mo at pinagpapala mo. Alalahanin mo din po ang aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. Magandang hapon sa inyo. Makakauwi na kayo. Mga binago ng Diyos na talaga kayo. Kasi noon, sa misa, 1 oras lang, parang inip na at gusto nang umuwi. Ngayon, 2 oras, pag natapos, bitin pa. Amen po? Amen. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ayan. Kayo ba'y handa ng makinig? Sige po. Nasabi ba sa inyo na ni na Sister Olive, nasabi ba sa inyo na meron kayong quiz ngayon? Hindi nasabi sa inyo ni Sister Olive?
Busy kasi Sister Olive eh. Walang kaalam-alam Sister Olive oh. Sabi ko sa kanila, meron silang quiz ngayon. No, anyway, ito po, seryosong tanong. Sino sa inyo nagsimba nitong nagdaang linggo? Taas ang kamay. Yung nagsimba lang ha? Hindi yung dumaan lang ng simbahan. Yung nagsimba. Yun. Pag sinabing nagsimba, pumasok ng simbahan, nakinig, at tinapos yung misa. Kasi may tinapos din yung misa pero paglabas walang natandaan. Ang tanong, naalala niyo pa ba yung ebanghelyo nitong nakaraang linggo? Hindi na mahalaga kung anong verse o chapter. Basta tungkol saan, naalala niyo pa? Ano? Ha? Hindi, sila po yung kausap ko eh. Tungkol saan? Hayaan nyo na, naunawaan ko na ho kayo kasi alam ko kahit yung inulam nyo kanina umaga, nakalimutan nyo na rin. O ito ho yung tungkol nung linggo na ebanghelyo. Tungkol po ito doon sa may-ari ng ubasan, mga kapatid. Ano po? Tapos, itong may-ari ng ubasan ay kumuha ng mga kasama. No? Hindi po kasama, mga kasama. Ang ibig sabihin ng kasama, mga katiwala. No? Kaya lang nung panahon ng anihan, ay hindi nila binigyan ng kaparti yung may-ari. Kaya nagsugo po uli itong may-ari ng ubasan ng mga alipin pa para kunin yung kanyang kaparte. Pero imbis na ibigay ng mga kasama o ng mga katiwala yung kaparte niya, ay binugbog, no? At pinatay pa yung mga alipin. Hanggang sa kahuli-hulihan, nasabi ng may-ari nito sa kanyang sarili, itong anak ko na ang aking ipapadala, siguradong makikinig na sila. Pero imbis na gano'n mga kapatid, ay nilabas nila yung anak ng may-ari ng ubasan doon sa ubasan at doon ay pinatay. Kaya nagalit yung hari at ang tanong ng Panginoon, ano ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuksain niya ang mga buhong na iyon. Mga kapatid, yun pong dalinghaga na yon ay mayroon hong partikular na pinapatungkulan. At ito po ay walang iba kundi ang bansang Israel. Sa kanilang pagmamatigas at sa hindi nila pagtanggap doon sa mga pinadala ng Panginoon. Lalong-lalo higit ang ating Panginoong Jesucristo na kanilang tinanggihan, hindi pinaniwalaan, at sa halip ay kanilang ipinagtabuyan pa at ipinapatay. Itong ating ebanghelyong binasa para sa linggo, mga kapatid, ay halos iisa ang ibig sabihin. Patungkol pa din po ang kasalang ito doon sa inihanda ng Diyos at itong kanyang mga isinugo para ipatawag yung mga inanyayahan. Sila po yung mga propeta noong una. Mga minorya at mga mayorya ang mga propeta, sila po yun. Kaya lang, katulad din dito sa ating ebanghelyo na binasa para sa linggo, ano po, ay hindi po tinugunan nitong mga unang inanyayahan ang paanyaya ng hari. Kaya, mga kapatid, ano po ang sumunod na nangyari? Dahil po sa pagtanggi ng mga tunay na inanyayahan, ang ginawa ng nag-aanyayang hari, binuksan niya yung pagkakataon para doon sa mga hindi talagang kasama sa listahan. Amen. So ito ay patungkol nga din po sa bansang Israel. Ngayon, sasabihin ba natin na patungkol naman pala yan sa bansang Israel anong kinalaman natin dyan? Generally, meron po tayong makikitang napakagandang pakinabang mula po dito sa ebanghelyong ito, mga kapatid. Ano po yung pakinabang natin po makikita dito? Brothers and sisters, yun pong mga yung pong mga talagang hindi kasama
sa listahan ng mga imbitado, tayo po yun. Tayo po yun. No? Kasi ang totoo niyan, nakapokus talaga ang Diyos sa Israel noon eh. Kaya lang salamat nga sa kanilang pagmamatigas, salamat sa hindi nila pagtanggap sa Panginoon. At dahil nga po doon, tayong mga dating hindi naman kasama ay naibilang sa mga inaanyayahan ng Panginoon. Amen? We became part of God's gracious invitation. No? Halimbawa, meron kayong mga kakilala. O, yung iba nga siguro, kamag-anak pa. Palibasa, hindi tayo mayaman. Kadalasan, no? Ang naiimbitahan lang, yung mga kamag-anak ding may kaya. O yung mga mayaman. Tapos tayong medyo wala, wala din po tayo doon sa listahan. Amen po? However, dito sa pinag-uusapan natin ito, bagaman tayo noon ay wala doon po sa listahan ng mga imbitado, pero dahil nga sa hindi pagtugon ng bansang Israel sa paanyaya ng Diyos, nabuksan ang pinto, kaya tayo ngayon ay nagkaroon ng bahagi sa magandang imbitasyon o paanyayang ito ng Panginoon. Sabi nga po dito sa Roma 11:28 hanggang 30 ay ganito. Romans chapter 11 verse 28 to 30. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila, ang mga Israelita, ang bansang Israel, naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ganito po kasi yan, ano? Sa Biblia po, dalawang klase lang ang tao. Hudyo at saka hintil. Tayo po yung mga hintil. Okay? At sabi dito, ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawad. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. No? So yan po yung maliwanag na sinasaad ng banal na kasulatan hinggil sa kasaysayan. No, maiksing mga talata lang, pero nagpapahayag ito ng kasaysayan ng hindi nga ho pagtanggap ng pagmamatigas ng bansang Israel, at dahil nga po doon ay naging bahagi tayo ng plano ng pagliligtas ng Diyos. Okay? Kaya sabi mo sa iyong katabi, congratulations. Amen. At dahil po tayo ay mga naanyayahan, mga privileged guests, no? Yan po ang pinakamagandang term dyan eh. We have become privileged guests. Hindi talagang nasa listahan, pero nabigyan ng pribilehiyo na mapasama po dito. We must be willing to accept what God has provided. Bilang mga isinama sa listahan, marapat lang daw po natanggapin natin kung ano ang inilaan ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Di ba doon sa ating pagbasa, kasalan. Okay? Yung mga unang inanyayahan, tumanggi. So, nag-imbita ng iba, kung sino na lang, inimbitahan doon po sa bulwagan, mga kapatid. At syempre, bilang isang hari, at alam nyo, during the medieval times, pag sinabing medieval times, ito yung mga panahon ng mga hari. During the medieval times, dahil ang isang hari naman ay makapangyarihan, may kakayahan na mag-provide ng mga kasuotan para sa kanyang mga inimbitahan, ay ganoon nga po, na doon sa pinaka-entrance ay mayroong mga nakalaang mga damit, mga robes, mga royal robes, mga kapatid. No? Yun ang kasiyahan ng hari, na ang kanyang mga bisita, mayroong mga mararangal na damit na galing sa kanya. At ang tagpo nga po dito sa ating ebanghelyo ay habang ang hari ay nakatingin na doon sa mga
naanyayahan, meron siyang nakita na isang taong hindi nakadamit pang kasalan. Mga kapatid, sabi ko na nga ho, di ba, ang sistema, kapag ka merong mga handaan, naglalaan ng hari. At syempre, dapat suotin yun ng mga naanyayahan. Bakit? Isang malaking insulto sa hari ang hindi suotin ng kanyang panauhin yung kanyang inilaan na kasuotan. Halimbawa kayo, kunwari ikakasal ang inyong anak, medyo may budget, at yung budget na yon meron para sa mga ninong, meron para sa mga ninang, para sa mga abay, para terno lahat. Halimbawa, yung isa doon sa mga abay, mayaman. Ang sinuot niya, hindi yung terno na inihanda mo. Anong mararamdaman mo? Siyempre, maiinsulto ka. Tama po ba? Masasaktan ka eh. Insulto ang eksaktong salita doon, mga kapatid No? Insulto. At yun po yung naramdaman ng hari. Na insulto siya na mayroong isang tao na nasa kanyang handaan pero hindi isinuot kung ano yung kanyang inilaan. Mga kapatid, ang damit na tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang provision ng Diyos. Sino ba ang provision ng Diyos? John 3:16 sabi, gayon lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang manalig sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang inilalarawan ng damit pangkasalan dito po sa ating binasang ebanghelyo, mga kapatid. So anong ibig kong sabihin dito? Napakahalaga na tayo bilang mga naging bahagi ng naanyayahan sa kaharian ng Diyos, marapat lang tanggapin natin ang provision, tanggapin natin si Jesus sa ating mga buhay sapagkat siya yung damit pangkasalan na tatanggapin doon po sa kaharian ng Diyos. Ang tanong ay ito. Alam niyo, madalas ko po itong tinatanong. Kung di ako nagkakamali na, itanong ko na din ito noon nung ma-assign po ako dito. Medyo matagal na. Pero hayaan yung tanongin ko po ulit kasi napaka-importante po nito. Ang tanong po ay simple lang. Sino sa inyo ang naniniwalang lahat ng tao anak ng Diyos? Taas ang kamay. Huwag bababa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pati kayo. 6, 7, 8, 9. Oh, ang dami. Baba na ho ang kamay. Ang dami. Ang tanong ko, sino ang naniniwala na lahat ng tao anak ng Diyos? Ang daming nagtaas ng kamay. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Ang babasahin kong ito ang magbibigay po sa atin ng kasagutan. Pakinggan. John chapter 1 verse 12. John 1 verse 12. Sabi dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, ibig sabihin kay Jesus, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Anong ibig sabihin ito? Maliwanag na sinasabi dito na ang mga tunay, lehitimo, at inaari at tinatanggap ng Diyos na kanyang mga anak ay sino? Yung nanalig at yung tumanggap kay Jesus. Amen. Saan galing ngayon yung salitang lahat ng tao, anak ng Diyos? Wala tayong basihan. Sabi lang noon. Di ba? Ito meron po tayong maliwanag na batayan. John 1:12. Alam niyo ba ang Biblia tinatawag Old and New Testament? Luma at bagong tipan. Alam niyo ba ang salitang testamento? Pag sinabing testamento, ito po ay kasulatan. Ito ay isang katibayan na kahit ikaw ay umabot sa pinakamataas na korte, mga kapatid, kahit na ikay humangga sa pinakamataas na korte, as long as you have the testament, sigurado ang iyong panalo. Amen?
Kasi yung testamentong yun ang paniniwalaan. Yun ang pangahawakan ng desisyon ng korte. The Bible is God's testament na nagsasabi kung sino talaga yung anak ng Diyos. At sino nga? Yung nanalig at yung tumanggap kay Jesus. Ganito kasi yan eh. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Paano yun? Kasi di ba ang unang nilikha ng Diyos sino? Si Samson tsaka si Delilah, tama? Oh, kita nyo, tama daw. Ay, hinuhuli ko lang kayo eh. Oh. Hindi, si Edan, yung si Edan, yung malakas yun eh. Di ba? Tsaka yung Eva, di ba, yun yung tumukso kay, kay Samson? Ha? Then, joke lang. Hindi ko kayo nililito. Gusto ko lang maging klaro sa inyo, mga kapatid. Ang ganito. Ang Diyos ang lumikha kina Adan at Eva. At lahat ng tao nang galing na sa kanila. Ngayon, kung kayo ay naniniwalang galing kayo sa unggoy, kayo na lang. No? Basta ako naniniwala, lahat kayo galing kay Adan at Eva. Okay? Dahil tayong lahat ay galing kay Adan at Eva, at sila'y nilikha ng Diyos, therefore, by the virtue of God creating Adam and Eve, then you and I are God's creation. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Lahat ng tao sobrang mahal ng Diyos. John 3:16. Di ba? Sobrang mahal ng Diyos lahat ng tao, pero sa usapin ng pagiging anak, mga kapatid, hindi lahat ay anak. Lahat mahal, lahat nilikha ng Diyos, pero sa usapin ng pagiging anak, John 1:12, ang nanalig lang at tumanggap kay Jesus, sila lang ang inaari ng mga tunay na anak ng kataas-taasan Diyos. Amen? Eh, siya yung provision ng Diyos. Siya yung provision ng Diyos. Again, kung iahalin tulad natin, di ba? Sabi ko nga kanina, kung ikaw ay mayroong anak na pinakasal, tapos kayo ang naghanda ng lahat ng susuotin ng mga ninong at ninang at pati mga abay, dahil gusto niyo, terno, tapos biglang mayroong isa na ang susuotin yung gusto niya, ba, insulto yun sa'yo. Ang Diyos nag-provide. Si Jesus ang kanyang iprinubide. Kapag ikaw nagsuot ng lakos, hindi yon ang prinubide ng Diyos. Gets nyo? Yes. Halimbawa lang, no? Halimbawa lang. Bigyan natin ng brand, kunyari. Kunyari, Lacoste. Tapos sinuot mo, Marks and Spencer. Sabi mo, mas mahal naman yung Marks and Spencer kaysa sa Lacoste. Pero kahit pa mas mahal yun, ang provision ng Diyos, yun pa rin ang dapat masunod. Amen. Amen. No? Kaya nga mga kapatid, no, mamaya magpipray po tayo ng prayer of acceptance, no, para makasiguro tayo na tayo talaga ay anak ng Diyos. Hindi yung basta naniniwala lang tayo na anak ng Diyos, no, yun na, hindi ho. May basihan. Okay? So mamaya ho, igagay ko kayo diyan sa prayer po na yan, mga kapatid. Now, tingnan niyo po. God has provided for us. Itong si San Pablo, meron po siyang sinabing ganito eh. Sabi sa Roma, Gs 2-4, Roma Gs 2-4, mapatutunayan kong sila ay nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan. Sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa gayon ang sinumang nananalig sa Kanya ay pawawalang sala. Mga kapatid, ang karugtong na verse niyan ay yung John chapter 14 verse 6. Ano po ang sabi doon ni Jesus? Ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan.
walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Buti pa nga ho yung pagpunta dito sa Delpan eh. Merong maraming daan. Pero papunta sa Ama, iisa lang ang daan. Amen po? Ayun, palakpakan po natin ng Panginoon. Dinadaan lang po natin sa ganyan mga halimbawa para po maintindihan talaga eh, mga kapatid. Kasi nga po, napakahalaga niyan. No? Kaya sana ho, pag ako'y nabalik dito after 12 years, pagka tinanong ko kayo, lahat ba ng tao anak ng Diyos, sana hindi na kayo sasagot ng Amen. No? Sa halip ang sagot ninyo, hindi. Ang anak lang ng Diyos yung nanalig at tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Hallelujah. So, ito nga pong hindi pagsusuot nitong lalaki doon sa kasalan nung inilaan na kasuotan ng hari ay isang insulto. At bukod sa ron, mga kapatid, siguro iniisip nitong taong ito na, mas komportable ako dito sa suot ko eh. Di ba? At minsan ganyan din. Meron tayong mga ipinipilit na saganang atin. Dito anya ako masaya eh. Dito anya ako komportable eh. Alam nyo, hindi naman yan sa usapan ng kung saan ka masaya at komportable. Ang usapan dito, mga kapatid, tanggapin natin kung ano ang inilaan ng Diyos para sa atin. Amen. No? And finally, and lastly, mga kapatid, sabi dito, Jesus invited all to enter His kingdom. Lahat po ay inaanyayahan na pumasok sa kanyang kaharian. But there was no place for those who said they believed but showed no change in their attitudes and behavior. Yun pong lalaki na nakita ng hari na nasa loob ng bulwagan, ang suot niya galing sa labas ay ang siyang suot niya nang siya ay pumasok sa loob. Hindi pumayag ang hari ng ganon, mga kapatid. Bakit? Bukod sa mayroong provision, nais ng Diyos na parang halimbawa yung mga iba sa inyo, may mga nanay, may mga ate na napakaselan sa bahay. Lalo na kapag sila yung naglilinis. Di ba? Sasawayin si tatay, sasawayin si kuya, sasabihin, yung tsinelas mong ginamit sa labas, huwag mong gagamitin sa loob yan. Amen? Lalong-lalo na nung kasagsagan ng COVID, di ba? Kung ano yung sinuot mo, kulang na lang, sunugin mo eh. Kulang na lang na, kumbaga, maging disposable eh. Tama po? No? Ayaw nating ipasok kung pati nga yung damit natin eh. Ayaw nating ipasok sa loob ng bahay eh. Ganon din mga kapatid, ang ibig sabihin nito spiritually. Tayo ay mga privileged guests. At dahil doon, dapat isuot natin si Kristo. At dahil hindi papayag ang Diyos na sa pagpasok natin sa kanyang kaharian ay ang lumang kasuotan pa rin ang ating tinataglay. Anong ibig sabihin ng lumang kasuotan? Yung luma nating buhay. Amen. Kaya marapat lang na sa pagtanggap natin sa Panginoong Kristo, hindi po doon nagtatapos, kundi ang karugtong po noon ay ang ating unti-unti at dahan-dahang pagbabago ng buhay. Dahil hindi papayag ang Diyos na kung ano yung suot mo dito sa mundo ay siyang suot mo pagpasok sa kanyang kaharian. Na ibig sabihin, yung ating lumang buhay, hindi papayag ang Diyos na yan ang kasuotan natin sa pagpasok sa buhay na walang hanggan. We need to change. Kailangan magpalit tayo. Kailangan magbago tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen po ba? Kaya lingunin mo yung kapatid mo, sabihin mo sa kanya, kaya ikaw, magbayad ka na. Sabi siguro nila, ano kinalaman nun? Bakit?
Dating hindi ka marunong magbayad ng utang, dapat ngayon bago ka na, magbabayad ka na ng utang. At ibibilin ko mamaya na bago tayo matapos, ilock yung gate. Para yung merong utang dito, singilin muna. Glory to God. So anyway, kidding aside, brothers and sisters, ang mensahe po ng Ebanghelyo nito actually ay napakaseryoso. Ayoko lang pong gawing seryoso kasi nandun ako sa likod kanina, tingin ko pa lang sa inyo mga mukha na kayong seryoso. Kapag ka sineryoso ko pa ito, baka kung saan na kayo abutin. Pero seryoso po ang mensahe dito mga kapatid. Tayong lahat ay mga privileged guests. Hindi naman talaga tayo kasama eh. Kaya lang, napasama lang tayo. At bilang mga napagbigyan, huwag na tayong magmatigas pa. Huwag na nating labanan pa kung ano yung nais ng Panginoon. Nais niya, mga kapatid, tanggapin natin kung ano yung kanyang probisyon at higit sa lahat, para tayo ay maging katanggap-tanggap sa kanyang kaharian. Kailangan hubarin natin ang ating lumang pagkatao at ating tanggapin ang bagong pagkataong ibinibigay ng ating Panginoon. Palakpakan po natin at purihin ng Diyos at tayo po ay magsitayo na mga